Sa kabila ng patuloy na pag-igting ng tensyon sa pamahalaan, nang deklara na ng full force ang ilang matataas na opisyal ng Army laban kay Pangulong Kuting Jr. at sa mga tiwaling miyembro ng kapulisan. Ayon sa mga ulat, nagsagawa ng serye ng pagpupulong ang ilang generals upang talakayin ang kanilang mga pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon, partikular na ang anilay pagkukonsinti ng ilang mga gawain ng ilang tiwaling pulis. Naninindigan ng ilang mga ito ang pagkakapangyarihan ay hindi dapat pinoprotektahan ng batas at ang korupsyon ay kailangang magsugpo sa lahat ng antas ng gobyerno. Ayon sa isang general, ang kanilang hakbang ay hindi lamang laban kay Pangulong kundi sa isang hakbang para sa bayan. Binigyan din niya na ang pagkilos na ito ay hindi nangangahulugan ng pag-aalsa kundi isang panawagan para sa tunay na reforma at pagbabago sa sistema. Sa ngayon, ang Army ay puspusang nagtitipon ng mga ebidensya laban sa mga pinaghihinalaang tiwaling opisyal ng kapulisan upang masigurong may mapapatunayan ang mga ito sa batas. Dagdag pa ng opisyal, hindi sila nagdadalawang isip na isapubliko ang kanilang mga natuklasan kung patuloy na magmamayagpag ang katiwalian. Patuloy namang minomonitor ng palasyo ang sitwasyon at nananawagan ng kalma at pagkakaisa sa hanay ng mga sundalo at kapulisan. Sa isang pahayag, iginiit ni Kuting Jr. na ang kanyang administrasyon ay handang makipagtulungan sa lahat ng sektor ng gobyerno upang labanan ang korupsyon. Ani niya, ang reforma ay isang pagmamatalagang proseso at nangangailangan ng pakikipagtulungan ng lahat. Kasalukuyang nakikipag-ugnayan ng palasyo sa mga lider ng Army upang maayos ang anumang hindi pagkakaunawaan at upang mapatatili ang kapayapaan at kaayusan sa bansa. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Nyo yun, you lost the opportunity. Sayang yung sinabi kong ibigay ko yung isa kong buhay para sa inyo. Pipirma ko na manifesto. Kung sinayang nyo yung pagkakataon. Kasi handa sanang ilaban yun eh. Sipin nyo yun. Kung merong pumirma doon kahit 10 milyon lang. Eh wala, ano ba masama? Pirma ka lang. Oh. Sayang yun. Eh, wala eh. Ngayon kayo mag-ingay. Ngayon kayo galit na galit. You do not know kung ano yung nawala sa inyo. No? Pero kami mga pumirma, alam namin yun. Pagkakataon na nasayang. That was December and early January. Hanggang January and then wala na. Gumanon sana eh. Tapos nun, wala na. Hindi na sinundan. And then, wala na. And here you are now. Wanting to go out sa kalsada. At hinikayat nyo, may nagtatawag na mag-EDSA at hindi naman pinipick up ngayon yung mga bangag-bangag na ebidensya at kayo ay parang ang sama-sama ng loob nyo, disappointed kayo na ang isang kagaya ko na dating maingay, tabangan. Hindi ako tinabangan, no? Nag-form ako ng guerrilla. Kami ni Bukay. April 9, after nung pirma-pirma na yan, April 9, sinabi namin, mag-meet and greet nga tayo, magkaalaman na kung sino talaga dito yung mga desidido. Meet and greet. Libingan ng bayani. Bakit libingan ng bayani? Para may meaning. Doon ang pinaglaban ang bansa. Eh wala. Panay ganun lang ang tao eh. Wala. Good luck sa atin ngayon. Good luck. Hanggang hindi tumatayo si Inday Sara, hanggang hindi tumatayo at magbuo ang Pilipino at hanggang kayo nambubuli ng kapwa Pilipino para tumayo, makiusap na lang kayo sana. Di ba? Makiusap. Igan. Brother, sister, kuya, ate, paglaban natin to. Yung ganun, you ask nicely, hindi yung
bangag ka rin. Yung ganun ba? Gago ka. Mga banat ninyo, walang kakampi sa inyo. Mga gago. Mga gago. Kaya nga, kasi sinayang nyo lang ang pagkakataon. Ngayon, malakas na siya. Oh. Kumbaga sa inakay dati, ngayon, malakas na siya. Ilan na ba yung nakuwang pera? Oh, ilan na yung nanakaw? Ilan na yung alliances? Sa tingin nyo ba papayag ang Amerika basta-basta na pitikin siya? Kaya nga yung sinasabi ko Oh, so, panonoorin namin kayo. At meanwhile, ang FGF, magpalakas lang tayo, FGF. Kasi anytime, war will happen. Anytime, magkagulo. Kung gulo yan ng people power, gulo yan ng mga politika, wag tayong makialam. Yun yung sa akin. Ngayon, kung gustong-gusto niyo makialam, galitin nyo kami ni Bukay. No? Galitin nyo kami, yung masamang gising namin. Ganun lang kasimple, madali magdesisyon no? Pero kaya nga warning sa inyo, parehong grupo, no? BBM, Duterte Group, warning sa inyo, ayusin nyo na lang kasi kawawa ang Pilipinas No? Ayusin nyo na lang. Pag-usapan nyo na lang to kung paano magkakaroon ng good governance itong bansa natin, paano matitigil ang korupsyon. Ngayon, kung kunyaring kanya-kanya to, o di bala kayo, kanya-kanya pala O bala kayo, ba't kami lalahok at tutulong kami sa isa? No? Ba't kami tutulong dito sa Duterte side? Kasi sir, akala ko ba, kayo? Anti-corruption kayo? Akala ko ba, ganyan kayo? Wag nyo kaming ginaganon. Lalo kami mainis sa inyo. Pwede ba? You ask nicely. Akala ninyo kung mag-aasta kayo, parang you are privileged people na kakampihan kayo. Di nga kayo panay satsat panay daldal. Yun yung problema ninyo. Kaya pikam-pika na ako sa ganyan Ang dali lang. Gusto nyo bukas, isang araw, labasan na tayo. Ang problema, you have developed that image sa amin, back in the back of our heads that we can always retrieve, no, yung informasyon na yon. Nagtry ako, manifesto, didn't work, 20 mil lang. Ilang milyon ba yung Pilipino? 20 mil lang Anong magagawa mo? Tapos noon, April 9, na libingan ng bayani, meet and greet, nasaan na yung mga maingay? Wala. Why will I think na ngayon, this time, one time, big time, lahat labasan sa kalsada? Ay, nako. Gawin nyo. Gawin nyo. Tingnan ko kung may susunod sa inyo. Ay, nako. O di, kung mangyari, di tuwa ko lang sa inyo. Oh, yeah, sige. And then, it doesn't stop there. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi lang yung panay batikos, yung solusyon, you offer the solution. Hindi yung panay ganun-ganun and then after that, pababayaan nyo na yung leader na bahala ka sa buhay mo, basta bigyan mo kaning pagkain sa mesa, etc. Bigyan mo kaming trabaho, bigyan mo kaming magandang kalmiya, etc. Problema niya. And then kayo, hindi kayo tutulong sa nation building. Nako, wala. Problemang Kaya nga we deserve the country that we have right now. We deserve the country that we have. Sad to say, pero ganun hanggang hindi tayo magka-come into terms with ourselves muna, walang mangyayari sa atin. Hanggang sa hindi natin pagsasama-samahan ito, ang isang bagay, walang mangyayari sa atin. Now, FGF is an exercise. Filipino Guerrilla Forces is an exercise na people hindi alam, even FGF members hindi alam, na yung purpose really is to bring out the best in a Filipino. Volunteerism, bayanihan. You're offering a bit of your time, energy, a bit of your treasure, sarili mong suporta, sarili mong pera, and without exchange for anything in return.
Walang babalik sa'yo. Basta ito binibigay mo lang. And a drop of your blood or a pint of your blood or even your life kung kinakailangan. It is an exercise. Kasi pagka sumali ka ng FGF, pinapakita may mga matitinong Pilipino na handang ipaglaban ang pamilyang Pilipino, ang komunidad ng Pilipino at yung way of life ng Pilipino. Walang ibang iniisip. Walang politika, walang may pera ba ako dyan, etc. etc. It is an exercise. Such that pagka hindi kayo sumasali dyan, it shows yung klase o uri ng inyong pagkatao bilang isang Pilipino. And maraming bulok. Maraming walang pakialam. Sarili lang ang iniisip. Kaya nga ako masaya ako, may 400,000 kami. Ilang buwan pa lang, di ba? Papuntang 500. Ikalimang buwan. Happy ako. Kasi akala ko noon, yung 20 mil na pumirma noon, kami-kami lang. Pero ngayon, meron pa palang 400, tsaka dumadami. At may makikipag-alyansa. Maganon ba? Pero ingat kayo sa mga gustong makipag-alyansa sa amin kasi alam namin yung ginagawa namin at alam namin yung purpose. Hindi kami magpapagamit at hindi kami nandyan para pabagsakin ang gobyerno ni Marcos o ilagay ang gobyerno ni Inday. Bahala kayo, mag-usapan kayo. Because ang military, no, nandyan lang kami para suportahan yung armed forces at yung PNP. Kasi pagka nagkaroon bigla ng gera, gusto naman namin may matira. Pagka naubos yan, yari tayo. We're one whole fucked up country. We are in a mess right now as it is. Pero yung maubos pa yung mga yan na walang ay, nako. Kaya magsuporta sila sa amin kay yung ganun yung resolve namin. Matatapang mga commander ninyo, kaya kayo mga sumasali, wag kayo ang daming tanong, sir, paano ang baril? Di bumili kayo ng baril nyo kung gusto nyo. Kanya-kanya nga ito Kung hindi kayo makapaghintay, no, mag-liquidate kayo whatever asset that you have, magkano isang L-top, magkano isang pistol, at least meron kayo. Ganun lang. Or may mahaba kayo, o shotgun kayo. Okay pa shotgun, hindi ka kinakailangan na expert Basta ibuga mo, itapat mo, kita mo, patay yun Sabog yun, hindi, makukuha mo yung kanya gamit. Ay, kaya nga mahalaga yung squad. No? Somebody is watching yung kaliwa mo at yung kanan mo at yung likod mo. Kaya squad nga No, you operate by squad. And then you'll find out na there will be more of you. Parami kayo ng parami, hindi pabawas ng pabawas, parami ng parami. Okay? Kung yung guerrilla noong araw, 268,000, ngayon ay may 400 na and still counting, wala pang gera. Pagka nagkagera, automatic yan, yung FGF magiging, kung ang ang hatak mga 5, 400 times 5, 2 million kaagad yun. Times 5, no? 2 million agad yan. And then times ulit. Maraming mahata kasi doon mag-aaning tao Lalo na kung may mga pagkain tayo, FGF. So, yun yung Okay. Sabi ni Apol Liberio, good evening, Supremo, congrats. Umabot na rin tayo sa 400K, pataas, moving up. Thank you. Thank you sa puso. Marieta Alcantara, pahinga naman ng isang aso. Joke lang, General. Ang cute-cute kasi. Thank you, Marieta. Ito yung isa. Diba? Uy, kawawa naman. Tawa. Smile. Right, paste. About paste. Okay. Hello. Hindi pa naliligo. Hindi pa nga na na veterinaryo. 40 days na kailangan na yan
deworm tsaka ma-2-in-1. Eh, nagkasakit nga eh. Okay. Ivory, come. Ah, ito, bagong ligo to. Niliguan ko kanina. Pero hindi naman natanggal yung ano. Unang ligo nito, yung Super Wheel, yung bar soap. Kuskus dito para tanggal yung mga Tapos nun, damay na rin yung buo. Tapos nun, dishwashing. Enjoy. Tapos nun, Downy. O, kita mo. Di kaya amoy Downy ngayon. Amoy Downy, no? Malapit na mag-hit. Mag-hit na. Oh. Okay? Ito, loyal to eh. Tumutulog sa tabi ko to eh. Okay. So, Nojep and T, magandang gabi po, Commander Dato. Maraming salamat, Nojep and T. Eva Manguera, ako po gusto kong pumirma pero di ko makita yung pirmahan. Oh, thank you, Eva. Para pumirma ka na rin, di ba? Thank you. Thank you, Eva Manguera. Charmaine Labitad. Maraming salamat. Sir Puhanes, sama ako dyan, kapito. Imelda, sali ka. Form ka na squad mo, ng mga tao mo, tapos na elect kayo kung sino magiging squad leader. Eh kung ikaw nagsimula niyan, siyempre ikaw na. Tapos nun, damihan nyo, second squad, third squad, and then establish kang contact kay Commander Metran, Bukay, sa message FB. Bigyan nyo lang ng liwi siya kung makakasagot siya kagad o hindi, no? Kasi maraming nagme-message sa kanya eh. Tapos para may connect kayo doon sa commander ng area mo, no? Saan ka ba? Manila? Para may connect kayo sa sa commander mo kung sa probinsya ka o whatever. So ganun lang. Madali lang sumali. Ang mahalaga diyan yung kayo mismo naniniwala kayo na kung dedepensa mo yung pamilya mo, nag-iisa ka lang. At pagka dumating ang kalaban, kung sino man yan, kahit drug addict, kahit magnanakaw, nag-iisa ka lang. Pero kung ngayon pa lang, FGF kayo sa pamilya at sa kapitbahay, may squad kayo, hindi ka nag-iisa, kampi-kampi kayo. Lalo na kung buo yung barangay nyo na, yung barangay guerrilla unit. Ang laking bentahe ng FGF, di ba? Wala man yung polis, kasi ang polis, hindi naman kayang depensahan lahat ng tao every time, 24/7. Kaya tayo talaga, kaya nga pumapayag ang gobyerno na magkaroon kayo ng armas sa bahay. Di ba? Ganun kasimple. So, ang ginagawa lang ng FGF, yung konsepto natin, hi, hello, deresahan tayo ang pamilya natin, ha? O asawa, misis, anak, o sino pa, kamag-anak, etc. Sama tayo, o depensa tayo. Kung may mangyari, sama-sama tayo. Ganun din na sakuna, kung may mangyari. O, may sunog. Hindi, magtulungan kayo magtimba-timba ng tubig. Kung merong baha, magtulungan kayo makakot ng gamit. Di ba? Ginagawa nyo na eh. Pero ngayon, parang mas ginawa nating national in scope at may direksyon. Hindi lang yung kanya-kanya, hindi yung kanya-kanya. No? At baka makatulong nyo pa yung from national down the line. Yun yung kagandahan. So, sinong gago ang pipigil niyan? Kahit gobyerno ng Pilipinas, hindi pipigilan yan. At nakakatulong. At ginagaya nga eh. Paano pipigilan tayo tapos gagayahin tayo? Hindi. Ibig sabihin, kaya tayo ginagaya, nakita nila yung genius nung konsepto, yung ganda, nung wisdom. At hindi ako yun. Hindi si Bukay. Hindi kami. It's yung langit ang nagbigay. No? Pinagtagpo kami. At yung tamang mainit ang ulo namin. Yun, yung sinasabi ko sa inyo. Yun ang pag-iingatan ninyong kaming dalawa uminit ang ulo. Kasi yung tamang araw na yun, mainit ang ulo namin, gumising kami na maga, ako'y wala pang tulog, galing ako sa biyahe, putargis na yan, ang aga-aga ko nandoon, kumukulo yung tiyang ko, nag-LBM pa ako, tapos pagdating-dating noon, putya, nasaan yung mga tao? Oh, nainit ang ulo ko. Kaya nga, biglang yung
with all those things happening, natapatan pa kay Bukay, ganun din, mainit din ang ulo, no? Biglang, puta, mag-guerrilla na lang tayo. Oh, twing! Yun yung ano, galing sa langit yun. Oh, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang FGF, gusto nyong makalahok, gusto nyong makasama, etc. Huwag nyo kaming pupuntiryahin, huwag nyo kaming paprojectin, huwag nyo kaming kung ano-ano sinasabi nyo. Tignan nyo lang yung, kung ano yung utak namin ni Bukay. Ha? Kung ano yung ano, pati pagka kunyari di namin nagkasama, sabay-sabay, mga commander, mainit ang ulo. Isang gising, pikam-pika. Oh, isang ganun lang yun. Hindi yun pinaplano. No? Yun yung mga commander. The ability to decide and make a sound decision in a nick of time. Ganun. Yung tipong nagbabakbakan, hindi ka mararatel at alam mo, okay, sige. O sige, ganito, magpaiwan ka, o mamatay ka na lang, di bali mamatay isang team. Mabuhay naman yung kumpanya. O yung ganun ba? Ang dali-dali magdesisyon. Eh buhay nga namin, nadidesisyon na namin yung pang mga politika. Kaya nga ayaw namin lumawak sa politika kasi panay ano yan, nakakasilaw, panay mga personal na kanya-kanyang ek-ek na yan. No? Ngayon na naman, 2025, election na, kanya-kanyang alignment. Ayaw namin lumawak, di nga kami lalawak sa politika eh. Ayaw namin ng ganyan. Kaya nga, bahala ng langit sa amin. Kung ano yung ibulong sa amin ng langit, ano yung sinasabi ko nga masamang gising. Noon talaga, yung April 9 na yon, dahil sa inyo, kaya nagkaroon ng FGF. Dahil sa ano namin, inindyan tayo ng mga tao. Na-indyan tayo ng mga tao. Nagmukha tayong tangangot dito. Okay. Okay. So, Duterte Forever, Solid PRRD, BP Sara Duterte watching live from Japan. Kamusta? Taga Japan. Hello, Imelda Aquino. Yan, ganun. I-impose sa ibang tao. Gaya yan, sinabi ni Imelda, Duterte Forever. And we respect that. Opinion niya yun eh. At yung magsasabing BBM forever, we respect that. Kasi opinion nila yun eh. Because ang isa ninyo, ikaw, isang boto mo, 1/60 million na bumoto. Eh kaya nga because kung hindi mahalaga ang opinion ng bawat isa, eh bakit, why the hell pa tayo magkakaroon ng eleksyon at na kailangan bumoto ang bawat isang botante para sabihin niya kung sining gusto niya? That's why ngayon, pag sinabi ng tao, yun nga yung objective ng manifesto malaman sino ba talaga dito yung ayaw na. Withdrawal of support nga yun eh. And it's a peaceful way. Tanga ang Pilipino, tanga tanga talaga. Sinayang yung pagkakataon. O de yan, sige ngayon, maghabol lang. Gusto nyo sa kalsada kayo, lumabas kayo. And yung paglabas sa kalsada, sinasabi ko na nga, hindi lang 2 milyon yun na it will decide the fate of 119 million Filipinos. Kaya nga nililinaw ko, ano yung tipping point? Sinabi ko yon sa vlog, ano yung tipping point ng AFP? Iba, sama na naman ang loob. Ginugulo ko. Kasi ang thinking nila, 2 million lang, okay na, people power na, tapos na ang gobyerno. Hindi, it doesn't work that way ngayon. I-correct natin yung standard. Because nag-standard tayo ng eleksyon. Meron nga standard impeachment May standard na kung whatever ang gawin para makorek. So, doon tayo, hindi yung pwedeng mabrule. Kaya yung AFP dapat buo lang, and then tignan nyo, yung tipping point ng tao, ang tipping point ng armed forces, you have, at least sabi ko na nga 16 million people all over the world, all over the country. Kung titignan ninyo. And all the people has to do is, lumabas kayo, video kayo, and then, you don't have to go to EDSA actually. You don't have to. Lumabas lang kayo ng bahay ninyo, komunidad lang ninyo, per barangay, per okay, sa town hall, etc. And then, you do it,
Ito, yun, don't have to do it nga ng weekday. Gawin yung weekend. Weekend. Oh, then matapos sa simba, punta kayo kung saan nyo gustong pumunta na and then declare ng gusto nyong sabihin. Bakit? Peaceful yon. Exercise of rights yon ng sovereign will. No. Imagine all Filipinos doing that. Even our Muslim brothers. Isang bagsak na ganyan. Nagbibideo ang ganyan. Pinapasok mo sa SOCMED. Ina-upload. Lahat ng vlogger, yan ang gawin yung content ngayon. Oh, tapos nun, makita. And then the AFP will see it. O then i-address ninyo, pag-upload ninyo, itawagin nyo, ilagay nyo sa at AFP para makita. O, at PNP. O yan, ito na kami. Yan yung sovereign will namin. Peaceful. At walang nawala doon sa tao. Bakit? You did it on a holiday or on a weekend. Hindi siya kinakailangan umabsent. Yung people power na sinasabi nyo, ilang araw sa kalsada yun. Tas traffic yun, init ng ulo ng mga may appointment o kunyari may interview ka, pinaghahandaan mo yun o may presentation ka, na traffic ka dahil doon sa people power na yan. Hindi lang yung sarili nyo isipin nyo yung perwisyo pagka ginawa nyo yung kilos nyo. Dapat isip kayo ng dapat na ginagawa na paano na ma-address yung problema na yung solusyon and kung paano hindi kayo makaka-apekto at makakasama sa ibang tao. Responsible na actions, hindi yung bara-bara. Ang gusto nyo mangyari, bara-bara. Kaya nga mali. Anyway, tapos na tayo doon. So, good luck. Good luck sa Basta kami, parami. Hintayin na lang namin kung magkagulo. Ganun lang. Ngayon, ang pag-asa na lang ninyo, isang araw, mainit ang ulo namin ni Bukay. Mainit ang ulo namin. Kasi kami, pagka nagsalita kami, patay kung patay kami. Ganun yung amin. Pero, right now, I wouldn't sacrifice yung buhay ni Bukay, buhay ko, buhay ng mga kasama ko, commander, mga tao. I will not because I am responsible for everyone. FGF ang huling pag-asa ng mga kababayan natin na hindi tayo masupil ng kalaban, masupil ng China kung pumasok sila. Yun yung pag-asa ninyo. If I squander that chance, then I'll go down in history na tanga na commander. Pero if I am employing wisdom and everything na maingat ako at saka alam ko kung kailan, when to strike, yung musang, ranger, hunter, na kung kailan ka bibira, na talagang yari ang kalaban. Ganun ba? Sa tingin ko, aangat yung FGF. Ganun. And ma-accomplish yung hindi lang yung isang mission. Ano yung unang mission? Defend the Filipino people. Defend the family, the Filipino people, the communities, way of life natin. Isa yon. Ano yung pangalawa? Effect change. Effect change. Tanggalin lahat yung korupsyon na yan, lahat yung mga politikang ek-ek na yan, lahat ng ang samang ugali, ayusin lahat. Reboot ng Pilipinas such that it will be a better country and worthy of God's kingdom. Imagine, paano yun? Paano yung gagawin? Ewan ko. Ako alam ko, pero hindi ko sasabihin sa paano. Alam na rin Bukay yan. Sabi ni Danny Tayaw, magpahilot ka, sir. Sipon yan. O nga, pahilot, magka-baby bigla. Roel Narbuada, dapat sa mga Chinese na yan, pasabugin ang mga barko nila. Sa totoo lang, duwag ang mga yan. Maliit na bangka lang kailangan po 4 na element sakay na may dala ng RPG, malapit tirahin. Actually, isa lang. You lay bangka, punuin mo C4 o kaya impact detonated
And then, nag-iisa siya. So, it wouldn't get suspicion. Nag-iisa lang siya. Gumaganyan-ganyan siya, pero puno ng C4. No? Enough to yanigin yung hal, butasin yung hal hanggang sa lumubog yun. And then, pagka malapit na, full speed ahead siya. Pagka malapit na, imminent na, talon siya. And then, may sumusunod na bangka para pick upin siya. Si RPG, butas lang yun eh. Pero yung C4 o kaya TNT, kung ilang kilo, compute na lang. Kasi kinocompute naman yan eh, yung area na gusto mong pasabugin. Kaya ng mga natin yan, demolitionist natin, kayang-kaya yun. Irig mo ng ganun. Sa totoo lang, AFP, PNP, tagal nang dapat sampulan ng mga yan. Siyempre, pinipigilan yung AFP natin tsaka PNP eh. So, wag kayo mag-alala, dadating dyan. We will have all the encounters. We will have all the painstaking destruction that and yung reckoning that you are wanting, that you want, no? Dadating yan. And we will have our fair share ng kamatayan, ng destruction niya, our fair share. And probably a few million Filipinos will be forced to evacuate to Malaysia and Indonesia. Yung iba, yung mayayaman, may mga visa na ngayon, lipad lang sila. Australia, New Zealand, Canada, US. Yun naman ang mga papuntahan eh. Kami, may iwan. Yung mga FGF na may pamilya, kung may kakayanan kayo, okay lang na pero sa akin yan eh. Eh kahit sa ka naman parte ng mundo eh,